Magpasimula po sa ating panalangin. Yes, thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng pagkakataon, Panginoon, na makabiyahagi, Panginoon, sa gabing ito sa aming prayer meeting, Panginoon, Lord God. I pray, Lord God, na patuloy mo po kaming samahan, Lord God, sa gabing ito. Patuloy mo po kaming ingatan, Lord God. And I pray, Lord God, na itago ko po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang magsalita para sa amin, Lord God. And I pray ang mga salita, Panginoon, na maririnig namin, Panginoon, ito'y tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. And Lord, patawarin mo po kami, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, sa lahat ng bagay na naisip, nasabi, at nagawa namin laban sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon, upang kami maging karapat dapat sa iyong mga salita, Lord God. And I pray, Lord God, na ikaw po ang kumilos sa gabing ito. Ang presensya mo lamang ang siyang maranasan, Panginoon. Ang tinig mo lamang ang siya naming marinig, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang mapasa amin sa gabing ito, sa bawat tahanan ng bawat isa sa amin, Lord God. Gabayan mo po kami, samahan mo po kami sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. Sige po, tungo po tayo sa totally, ay nawala. Yung message ko po kasi, na-message na po ni Pastora Mary Ann nung Friday. Pero isang verse lang po ito. Bakit nawala? Isang verse lang po ito. Maliit, hindi ko nakikita eh. Punta po tayo sa Jeremiah 29:11. Yan. Isang verse lang po ito. Ang sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong mga ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Glory to God. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon, di ba po? Napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon dahil po bago pa po tayo ipinanganak, alam na po sana. Alam na po ng Panginoon kung ano po yung mga mangyayari sa atin. Nakaplano na po siya. Nakaplano na po siya para kay Lord. Kung ano po, sabi nga po ni Pastora Mary Ann last Sunday, di ba po, kahit po lumiko pa po tayo ng lumiko, di ba po, yung plano po ng Lord sa atin, yung matutupad. Totally, ako po, maraming beses na akong naging Christian, tapos naging Katoliko, naging Iglesia, pero kahit saan po ako pumunta, talagang magaganap kung anong plano po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Mahirap po kasi napakarami po nating plano, tayo pong mga tao. Napakarami pong plano na ginagawa natin kasi marami po tayong kagustuhan na maganap sa buhay natin. Gusto natin ganito, gusto natin ganyan. Lalo pa po, nagdaranas po tayo ng pagod, ng hirap, di ba po, ng kapighatian. Nagpaplano po tayo, di ba, na kung ano yung gusto natin mangyari sa buhay natin. Pero malinaw po na sinabi po ng Panginoon, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. So alam na po ng Diyos. Tayo po hindi po natin alam ang plano ng Diyos eh. Gaya ko po nung hindi ko pa po kilala ang Panginoon, hindi ko po alam kung anong plano ng Panginoon. Kaya ang dami-dami ko pong tanong sa Kanya, Lord, ano pa talagang plano mo sa akin? Bakit ganito? Babae ako, pero ganito yung buhay ko. Lalo na nung nasa buhay ako na hindi ko talaga ginusto at hindi ko inakalang mapapasok ko yung buhay ng isang sindikato. Talagang umiiyak po yung kalooban ko dahil ayoko po napakahirap, napakasakit. Pero sabi ko nga Lord, ano po bang plano mo para sa akin? Bakit ganito yung buhay ko? Hindi naman ako masamang tao 'di ba? Pero bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko, 'di ba po? Kasi hindi ko po sinusunod yung plano ng Panginoon. Nung una pa lang, tinawag na po ako ng Diyos tinawag na ako ng Panginoon, pero lumiko po ako. Ako po yung gumagawa ng sarili kong plano. Hindi ko po sinusunod kung ano yung plano niya para sa akin.
Tayo po kasi mga tao, napakatigas po talaga ng ulo natin, 'di ba po? Yung plano po ng Diyos sa atin napakaganda, 'di ba po? Sabi nga po niya rito, mga planong hindi niyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. So wala pong pinlano ang Diyos para sa atin na masama, kundi ang pinlano lang po ng Diyos sa atin yung ikabubuti natin. Pero bakit po nangyayari sa buhay natin na nakakaranas pa po tayo ng hirap, ng kapighatian, ng pagod, ng pagdurusa, 'di ba? Samantalang malinaw naman pong sinabi ng Panginoong Diyos diyan, mga planong hindi niyo ikakasama, 'di ba? Para sa inyong ikabubuti. Talon muna po tayo sa Isaiah 55:8 and 9. Ang sabi ni Yahweh, ang ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit sa kaysa sa inyong kaparaanan, 'di ba po? Napakalinaw. Sinabi po ng Diyos, 'di ba? Ang kanya pong kaisipan ay hindi po natin kaisipan, pero tayo po kasing tao, ang dami po nating iniisip, ang dami po nating paraan, 'di ba? Ang Panginoon may sarili pong kaparaanan para sa atin, pero tayo pong mga tao, ang dami nating kaparaanan, kagaya ko noon, ang dami kong kaparaanan, nandiyan yung lending, nandiyan yung Bombay, nandiyan yung kung sino-sino, hanggang sa nalubog ako sa sarili kong kaparaanan, di ba po? So, tayo lang po yung nagpapahirap sa sarili natin eh. Kasi, wala naman pong magulang na bibigyan ng paghihirap ang sarili niyang anak, di ba? Ganun po ang Panginoon natin. Although tayo pong mga tao na hindi pa po nakakakilala noon sa Panginoon, hindi po natin alam na napakaganda po pala ng gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga ako lagi kong tanong sa Panginoon lagi kong tanong sa Panginoon na na Lord, sana po noon pa po kita nakilala. Sana po noon pa po ako sumunod sa po. Tapos sabi niya po dito, 'di ba po? Mga parang ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, napakarami po nating plano sa buhay. 'Di ba po? Meron nga po akong kilala sa church natin na noon ang plano, hindi ko po sasabihin kung sino po ang plano niya po talaga umalis sa church natin kasi natural lang naman po na maraming pagsubok, maraming maraming mga pagdadaanan, pero hanggang ngayon nasa church pa rin po siya. Plano niya pong umalis, pero hindi po siya inaalis ng Panginoon. Kasi hindi po yun yung plano ni Lord, ang umalis siya sa church, di ba po? So ako rin po, ganun din po, matagal ko na rin pong matagal na rin po na pinlano ko rin umalis ng church kasi marami pong pagsubok, marami pong bagay na katitisuran. Pero nandirito pa rin po ako, nananatili po ako kasi hindi po sa kagustuhan ko kundi sa kagustuhan po ng Panginoon. Kasi yung plano niya po kailangan na mangyari o matupad sa buhay ko eh. Kailangan na pong masunod sa buhay ko. Hindi po yung plano ko kasi sa sobrang sa sobrang tigas po ng ulo ko noon, grabe, napakalayo ng ginagawa ng Panginoon sa plano niya ngayon na nakikita ko. Kasi ngayon po, hindi na po talaga ako nagpaplano. Hinahayaan ko na po talaga ang Panginoong Diyos yung kumilos sa buhay ko, kumilos sa pamilya ko. Kasi kitang-kita ko naman na napakaganda po ng mga ah, kinahihinatnan ng plano ng Panginoon sa buhay ko na dati, grabe yung pagpapagod ko, grabe yung pagpapagal ko, grabe yung yung pagkontra ko sa mga bagay na nangyayari sa akin. Pero puro kapahamakan lang yung dinaranas ko. Puro pagod, sakit, di ba po? Nandiyan na nagkakasakit ka, normal na nagkakasakit ka. Pero once na nagkasakit ka, di ba? Nandiyan na gumuguho na yung buhay mo, yung mundo mo, kagaya ng ibang tao kapag ka nagkasakit ka ng ganong sakit na nangyari sa akin na myoma, na halos hindi ka na makatayo dahil wala ka ng dugo, di ba? So, operahan ka pa. Talagang unang iisipin ng tao po kasi wala akong pera wala akong pampagamot, di ba po? Pero nung natutunan ko po na magtiwala sa Panginoon at ibigay po sa Kanya lahat. Kasi yun yung sinabi sa akin ni Pastor Negs Ate, ibigay mo lahat kay Lord. Magtiwala ka, try mong magtiwala. Makikita mo kung paano. Tanong ko pa nga nun, paano? Di ba? Tanungin mo kay Lord kung paano magtiwala, magpaturo ka sa Kanya. Pero nung itinry ko po talagang gawin na magtiwala sa Panginoon, grabe po, grabe yung ginagawa ng Panginoon na nakaligtas ako o
napagaling ako sa sakit ko, 'di ba? Yung mga paghihirap ko, yung mga kagipitan wala po ako kung dumaranas po ako ng kagipitan, oo, pero hindi po gano'n kagipit sa sobra ng dati. Wala po akong hawak na pera, pero hindi po ako nagugutom, 'di ba po? Sabi nga 'di ba po ng Panginoon, "Ang pagpapala ko ay sapat sa'yo araw-araw." Kaya nakita ko po 'yun 'no, talagang nakita ko po kung papaanong ginagawa ng Panginoon na yung pinangako niya po sa atin lahat, grabe totoo. Wala pong kasinungalingan, walang sinabi ang Diyos na hindi totoo. Tayo lang pong mga tao o tayo lang pong mga anak ng Diyos na Kristiyano na nga tayo eh. Nagbabasa na po tayo ng salita ng Panginoon, pero bakit nakakaranas pa po tayo minsan ng hirap, ng pagod, ng takot, 'di ba po, ng sakit, 'di ba po? Sabi po yan, lahat po yan, hindi po yan galing sa Panginoon. Pero inaalaw po yan ng Panginoon kasi sabi nga niya, 'di ba po, ang tunay na ginto ay pinaparaan sa apoy para malaman kung ito'y dalisay. Sige po, takbo po tayo sa Joshua 1:9. Joshua 1. Yan. Sabi po ng Panginoon dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Di ba po napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon dito? Tandaan mo, magpakatatag ka. So tayo po, magpakatatag po tayo, di ba po? Kapag binigyan, sabi nga sa Facebook minsan nakakapag-scroll ako, pag binigyan ka ng Diyos ng problemang kasing laki ng barko, huwag mong kalilimutan na ang ibinigay sa iyo ng Diyos na kaparaanan o kasagutan, katugunan ay kasing lawak ng karagatan. So mas malawak po ang karagatan kaysa sa barko. At mas malaki po ang ating Panginoon kaysa po sa ating problema. Kaya anuman pong problema, hindi po yan mananalo kasi sabi nga po ng Panginoon, di ba? Dito, huwag kang matakot at mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Malinaw po na sinabi sa iyo ng Diyos. Halimbawa po may mga anak tayo, tinuturuan po natin anak natin, sige, tumalon ka, huwag kang mag-alala, hahawakan kita. Hayaan mo po bang masubsob yung anak mo? Natural, alalayan mo. Ganon din po yung Panginoon natin. Na kapag dumaranas po tayo ng takot, di ba po, inaalalayan niya po tayo, sinasamahan niya po tayo, tigit sa lahat yung pangako niya po sa atin, talaga pong totoo. Sobra pong lahat ng sinabi ng Panginoon po sa atin sobrang totoo po at napatunayan naman po nating lahat yan. Tapos ito po, talon po tayo sa Isaiah 41:10. Yan. Sabi po dito ni Yahweh, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Di ba po, inulit lang po ng Panginoon. So, magkaibaban po ng words, dito po sinabi po ng Diyos sa'yo na palalakasin kita, tutulungan. So, napakalinaw po ng pinangako ng Diyos na tutulungan niya po tayo, di ba po? Sa lahat po ng plano ng Panginoon sa atin, hindi niya po tayo pababayaan. Alam niyo po, lahat po tayo kahit Kristiyano na po tayo, dumadaan pa rin po tayo sa pagsubok. Kasi sabi nga ng Panginoon, di ba? Ngunit daranas ka muna ng kaunting kapigatian o ng kaunting pagsubok. Pero ipinangako po ng Panginoon natin sa ating lahat na hindi niya po tayo iiwan, tutulungan niya tayo at ililigtas, hindi niya po tayo pababayaan. Di ba po? Talaga pong lahat po tayo, napakaganda po ng plano ng Panginoon sa atin. Dati po itong verse na to, naririnig ko lang po ito kay Mama Ome. Kasi ang verse po na paborito ko talaga is James 1:2, 'di ba po? Pero nung pong binasa ko po ito, talagang sabi ko, grabe no. Sabi ko, grabe talaga yung ginagawa ng Diyos. Napakaganda pala ng verse na ito. Sabi ko ganyan. Talagang kapag ibinigay mo sa Panginoon ang lahat, ipinasa kanya mo sa kanya yung lahat, talagang grabe yung plano niya sa buhay mo. At makikita mo po, di ba po, na kung ano po yung plano ng Diyos sa'yo, never mo pong ikakapahamak. Kasi ang Panginoon po ang nagsasalita po sa bawat isa sa atin. Yung plano mo po o yung plano ng ibang tao sa'yo, di ba po, maaari po yung hindi matupad o maaari mo pong ikapahamak pero hindi po ang salita ng Panginoon. Lalong hindi po ang pangako ng Panginoon sa buhay nating lahat. Kaya yun po no, I pray na lahat po tayo, although marami pa rin po tayong kapatiran na
dumaranas ng kapighatian. So, lahat po tayo ay manampalataya po sa Diyos. Sabi nga po, di ba po, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa po natin nakikita. So, manampalataya po tayo na ang lahat po ng hinahangad po ng puso natin, ipagkakaloob po ng Panginoon natin sa tamang oras po ng kanyang kaparaanan, di ba po? Kasi minsan meron po tayong hinihiling sa Panginoon o ipinapanalangin sa Panginoon na hindi niya pa binibigay dahil pwede pong ikapahamak po natin o pwede pong hindi pa oras, hindi pa dapat dahil patuloy pa po tayong sinusubukan ng Panginoon kung talagang tapat tayo sa Kanya at mananampalataya po tayo sa Kanya. Di ba sabi nga po ng Panginoon, ang Kanyang mga mata ay sa matuwid na katuon, ngunit sa mga sama siya'y tumatalikod. Kaya I pray na tayo pong lahat na ng mga taga JCN, dahil ito lang pong bahay-sambahayan na to na kahit ano pong pagsubok o kahit ano pong struggle, marami po araw-araw, linggo-linggo dumadaan dumadaan ako, di ba po? Pero tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano po tayong humingi ng tawad, magpatawad, sumunod. Yun po yung higit sa lahat yung sumunod po sa sinasabi ng Diyos. Nung Sunday nga po totally nung Sunday, nagsimba ako bago po mag-start, talagang sinasabi ko kay Lord na, Lord, alisin mo yung galit ko. Alisin mo yung inis ko. Kasi naiinis po ako, nagagalit po ako. Lord, tulungan mo ako, alisin mo to. Pero nang nag-start na po yung worship, grabe, inalis po ni Lord yung ano ko, yung galit ko, yung sama ng loob ko. Talagang grabe yung pagluhod ko na ayoko pong kumanta, Lord, na ganito, bit-bit ko tong sama ng loob ko, bit-bit ko tong galit ko. Gusto ko pong maging karapat dapat na itaas. Kasi kapag nakakaranas po ako ng medyo hindi magandang bagay o naiinis ako, nagagalit ako, hindi po ako makapag-worship, hindi po ako hindi ko po makaniig yung Holy Spirit. Kaya grabe, ngayon kada pagsisimba ko talagang hinihiling ko talaga kay Lord na linisin niya ako, 'di ba? Na maging karapat-dapat ako sa mga plano niya sa akin, yung kung paano ko siyang masusunod, kung paano ko magagawa yung kalooban niya. Kaya I pray na lahat tayo pagdating ng araw magtagumpay, sama-sama tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya all glory to God dahil sa JCM po, tinuturuan po tayong maging matatag. Tinuturuan po tayo na kung paano panlabanan ang sarili mong, sabihin po natin sarili mong krus, di ba po? Hindi natin pwedeng isisi sa kahit kanino kung ano yung nararanasan at nararamdaman natin dahil battle po natin. Kaya sabi nga po, di ba, the battle is yours. Kaya sundin po natin yung mga plano po ng Panginoon sa atin. Makinig po tayo sa kanyang tinig kung paano pong napakaganda po ng plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya yun lang po, no? Maraming salamat po. All glory to God po.